Amen. Pinupuri ka namin, O Diyos. Hallelujah, O God. Salamat po, Panginoon, sa napakagandang umaga ito, Lord God, na kami po'y nakakapagpuri, nakakapagsamba at nakakapagdakila sa inyo, Panginoon. Kagaya po ng aming awitin, Lord God. We give our life to you. We offer our life to you, Panginoon. Hallelujah. Sige po, just for a few moments, just for a few seconds, just remember how good God is in your life. Amen ba ba? Napakabuti at tapat po ng ating Panginoon. Hindi pa po tayo nakakaranas ng karangyaan ng buhay, hindi pa man tayo nakakaranas ng ating mga panalangin, pero tinitiyak ko po, ang Diyos po ay laging may magandang plano sa buhay ng bawat isa. At ang malaman po yon dahil ang Diyos po ay laging tapat at hindi siya tumatalikod sa kanyang pangako, nararapat lamang na siya ay purihin at dakilain. Dahil wala po siyang ibang hangarin kundi ang kabutihan natin. Amen po ba? Kaya for a few moments po, let us embrace the presence of our God. Let us embrace the Holy Spirit. Let us embrace and shout out the name of Jesus. Dahil nararapat lamang nabigyan siya ng papuri at pagdakila. Oh, hallelujah. Sige po, sama-sama tayo magpuri at pasalamat sa ating Panginoon. I encourage each and everyone that you open your mouth with joyful noise. You give in the best clap offering. Hallelujah, oh God. Hallelujah, oh God. Kung ang palakpak na po yan ay para sa katapatan ng ating Panginoon, napakahina po niyan. Hallelujah. Oh, hallelujah. Jesus. Jesus. Diyos aming Ama, dakila sa binabalik po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po sumigaw ng Amen and Amen. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat po, Diyos. Sige po, makakaupo po ang bawat isa. Sino nasa mixer? Brother Alan, pwede po pakibaba ng monitor. Lakas po ng feedback. Check. 1, 2. Sige po, pakibaba pa po. Thank you. Ayan, okay na po. Okay na po ako dito. Magandang umaga po sa inyo lahat. Napakabuti po ba ng Panginoon? Amen and amen. At sabihan nyo po ang katabi nyo, napakaganda ng ngiti mo sa umagang ito. Siyempre, yung pagkabati mo, may ngiti para genuine na genuine. Yung sa nasa tabi mo na, kabilang side naman, sabi mo, napakagwapo, napakaganda mo sa umagang ito. Amen and amen. At yan pong ngiti na yan, ay nagpapakita na meron kayong ine-expect na gagawin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? May ine-expect po ba kayong gagawin na ating Panginoon? Amen. At napakabuti po na ating Panginoon. Excited na po ba kayo sa ating gawain? Bago po tayo dumako sa Word of God, gusto ko lang po sabihin sa inyo, ang ating pong main church ay may ginaganap po na 3 days of revival and this is the last day. At kung sino pong nais po, pumunta po doon sa dako ng Green Hills, welcome po ang bawat isa at mag-inform lang po kayo kay Pastora para makipag-coordinate po. Open po ito sa lahat. At ang Diyos po mapapurihan at lalo po tayo magpakaala po sa gawain na ating Panginoon. Excited na po ba kayo sa salita ng ating Panginoon? Amen. Kaya po, alam kong pagkakaupo nyo pa lamang po, muli ko po kayong inaanyayahan na tumayo para sa pagbibigay po ng galang po sa salita ng ating Panginoon. Buksan nyo po ang inyong mga Biblia sa libro po ng Marcos, the book of Mark, chapter 4, verse 1 to 13. The parable of the sower. Ayan. Nandun na po ba ang lahat? Wala pa nag-amen Nandun na po ba ang lahat? Kung wala pa po, magsabi lang ng wait lang, binubuksan ko pa ang Bible ko. Ay, wala naman po. Kung wala naman po, nandito rin po sa screen po yung Bible verse natin. At sabay-sabay po natin ito basahin. And again, he began to teach by the sea, and a great multitude was gathered to him, so that he got into a boat and sat in it on the sea. And the whole multitude was on the land facing the sea. Verse 2. Then he taught them many things by parables and said to them in this teaching. Verse 3. Listen,
Behold, a sower went out to sow, and it happened, as he sowed, that some seed fell by the wayside, and the birds of the air came and devoured it. Some fell on the stony ground, where it did not have much earth, and immediately it sprang up, because it had no depth of earth. But when the sun was up, it was scorched, and because it had no root, it withered away. And some seed fell among thorns, and the thorns grew up and choked it, and it yielded no crop. But other seed fell on good ground and yielded a crop that sprang up, increased and produced, some 30-fold, some 60-fold, and some 100. And he said to them, He who has an ears to hear, let him hear. But when he was alone, those around him with the 12 asked him about the parable. And he said to them, To you it has been given to know the mystery of the kingdom of God. But to those who are outside, all things come in parables, so that seeing they may see and not perceive, and hearing they may not hear and not understand, lest they should turn and their sins be forgiven them. Verse 13, and he said to them, Do you not understand this parable? How then will you understand all the parables? At tayo po ay mananalangin. Diyos aming Ama, dakila sa lahat. Maraming salamat po sa umagang ito, Lord God. Salamat po sa buhay ng bawat isa na kami po ay nagkatipon, na iningatan niyo po nakarating sa lugar na ito. Salamat din po sa buhay ng bawat isa na patuloy po kayo nagiging tapat at mabuti, Panginoon. Kaya sa umaga at sandaling ito, I pray in the name of Jesus. I pray, Lord God, that you speak to us. Kausapin niyo po kami. Buksan niyo po ang aming puso't isipan na matanggap po ang inyong pagpapala buhat sa langit, Lord God. At higit sa lahat, hindi po kami papayag na kami po ay aalis dito na ganun pa rin, Lord God. We will go out of this place being transformed, Lord God. We are expecting great things from you because you are God, that nothing is impossible, Panginoon. Maraming salamat po. Kayo po ang mataas, kayo po ang madakila sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon at makakaupo na po kayo. Yeah, praise God. Natutuwa lang po ako dahil ang gaganda po ng ngiti ng lahat. Medyo nakaka-relax din po dito sa unahan. But anyhow po, ang pag-uusapan po natin ngayon is the parable of the sower. At pinamagatan po natin itong message na to, soil and soul. Yan po. Sabihin nyo nga po, soil and soul. Yan. Pero bago po tayo dumako dyan, isi-share ko lang din po yung one of the moments of my life po. Dati po naman talaga, hindi po ako batang born-again Christian na po. Hindi po ako mahilig sa church. At beforehand po ako po dating Katoliko din. Dahil po dati, lalo na po around mid-20s po, even teenager, talagang makulit po ako. At malakas mga asar, maraming kalokohan. Pero ano lang po, every Sunday lang po umattend ng church. Alam niyo po yung dating, ewan ko lang po kung may nakaka-relate dito. Ipakiramdam mo, kapag nagsimba ka ng linggo, back to zero kasalanan, medyo malinis-linis. Pero pag nagpatuloy po tayo, later on po, nakilala ko ang Panginoon at dito na po ako sa biyaya ng Diyos na grow. Pero, nung pinaka-first time po, naka-attend po ako ng youth camp. And then, after ng youth camp, umattend po ako ng Sunday service. Medyo iba po. Nung high school po ako po ay nag-aral sa Holy Rosary College. Dati po, Holy Rosary Academy pa. Yun po ay Catholic Institute. Lagi po silang may mga masses po din, mga Catholic po na mass. Pero dalawa lang po ang alam ko, Katoliko, tapos yung Iglesia ni Cristo. Ingit na ingit ako sa Iglesia ni Cristo kasi pag may mga ganun special event, sila excused. Ako ayoko uma-attend na mass kasi sabi ko, gusto ko yata maging Iglesia ni Cristo. Natapos po hanggang magka-college ako, dalawa lang po ang alam ko. Catholic at saka Iglesia ni Cristo dahil po may kaklase ako. Pero nung nalaman ko po ito, na meron palang ganitong pamumuhay na mas malapit sa Panginoon, napa-attend po ako. At ito po ang experience ko. Nung pinakaunang Sunday ko, nagtuturo si Pastor Ken. Ang lakas na amen, nasa unahan. At gamitin ko na si Pastora Magda. Lakas, amen! Sabi ko, pwede pala yun? Ang alam ko, pag nagtuturo ang pare, kailangan tahimik lahat. Bawal kang maingay kasi gagambalain mo yung katabi mo. Hallelujah! Napapalingon ako. Medyo nakukulture shock ako. At ang pinakamatindi po,
Ang haba ng kantahan. Una, masaya pa kasi talunan. Lalo po nun, one way, Jesus. Talaga naman, tumatalon pa yung mga kasama ko. Sila Nico, sila Joshua. After po ng kantahan, after po ng preaching, nagtayuan na po, altar call na, pinag-pray ni Pastor Ken. Eto na ang pinaka-weird na experience ko beforehand. Babasok ko rin, dutusok ko na. Alas na ng tangas ni Pastora sa una. Sabi ko, anong nangyayari dito? Ano ba yun? Tinanong ko si Joshua, ano ba yun? Bisaya ba yun? O ano? Pero dahil curious na curious ako, hindi ako mapakali hanggang pag-uwi ko sa bahay. Uso pa po yata na wala pa pong messenger. Ano pa lang, text pa lang. At kung naranasan, lalo na po ng ibang kabataan, siguro nauna GM, yung tinatawag na group message. Isang message mo, send to many, send lahat. At tinatanong ko si Ate Jen, tinatanong ko si Sister May, si Ate John, ano nangyayari sa church? Ba't may mga ganyan na hindi ko maunawaan? Pero sa kauhawan ko noon, after ng next Sunday service, may morning prayer po na Saturday. Kaya inianyayahan ko rin po ang bawat isa na umattend po kayo ng mga gawain. Kagaya ng morning prayer. Tinanong ko si Pastor Ken, ano po yung ginagawa po ni Sister Magda? Sister pala siya nun Pastora Magda. Ano po yung pinagsasabi niya? Nag-i-speaking in tongues siya. Kasi po, yung mga kasama ko po noon, sila Joshua, medyo bata pa. Ina-explain nila sa akin, pero yung utak ko hindi pa rin makomprehend kung paano nila ina-explain. So lumapit na kay Pastor Ken. But, eto po ang sinasabi ko, kapag po tayo may experience sa buhay, meron po ba kayo na may tinuro sa inyo ang professor ninyo, may tinuro sa inyo nanay at tatay nyo, yung hindi matanggal sa isipan ninyo, na parang hindi kayo, minsan nga po, naalala mo ba yung magkasama tayo? Tapos pareho kayong hindi makaalala, pero nasa dulo na ng dila mo. Kumakain ka, tapos bigla na lang, alam ko na, i-message mo, Brad, naadyan ka pa rin pala. Tapos na ako dyan Naka-move on na ako. Pero ang sinasabi ko po, may mga moment po sa buhay natin na kapag kumilos po ang pagkakataon at ang Diyos po sa buhay ninyo, hindi po ito agad mawawala. Pero dito po sa nabasa po natin, ang ating Panginoon, lagi po siya nagtuturo ng parable. Ilan lang po ang nagtanong, yung mga disipulo lang. Nakita niyo po ba sa binasa natin, ilan po ang nakikinig sa ating Panginoon? Di ba sobrang dami? Wala na nga siyang lugar para tumayo doon sa dalampasigan at tumayo na siya doon sa bangka para lamang magturo. Ganon po kadami ang nakikinig sa ating Panginoon. At naniniwala ako, sabi nga iba, siguro kung si Jesus Christ lamang nagtuturo sa panahon na to, makikinig lahat. Alam niyo po ba, sa lumang panahon, I've known a lot of person, I would say, of course, Pastor Ken, hindi naman dahil biased, but Pastor Ken is one of the best mentor that I could ever have. At sunod po yung mga key leaders natin. But I would also agree na sa panahon, hindi po natin mapapasubalian na si Jesus Christ talaga ang best preacher. Jesus Christ is the best teacher that we could ever have because He is also the Word. The Word became flesh. Alam niyo, sobrang galing niya magturo. Kahit hindi siya magsalita, gaganto lang siya. Marami na tayong matututunan. Dahil siya na ang salita ng ating Panginoon. Kahit hindi siya magturo. Actually nga po, pag binasa niyo yung New Testament, kakaunti lang po mga pagkakataon na nagturo ang ating Panginoon. Pero alam niyo po ba, dito sa panahon na to, I also know a lot that I would say, also the best preachers in the world. At naandito siya sa lugar na ito. Handa po ba kayong i-welcome ang taong ito? Handa po ba kayong makilala kung sino po ang pinaka-best na preacher dito sa mundo? It needs no introduction. Kaya maaari po ba, may I excuse, lahat po kayo tumayo at i-welcome po natin ito, yung best preacher na makikilala ninyo sa buhay ninyo. Parang ano kayo Sino yan? Sino yan? Sino ang pinaka-best na nagtuturo? Alam niyo po, kung may salamin lang ako, itututok ko po sa mukha ninyo. Ang best preacher na makikilala ninyo, ang best teacher na makikilala nyo, yung sarili ninyo. Hindi po yung nagsasalita dito lamang sa unahan, kundi kung ano ang nilalaman lagi ng isip ninyo. Dahil kahit ako po, nandito sa unahan, na magsalita, ituro sa inyo ang pinaparating ng Panginoon, kung ano pa rin po ang laman ng isipan ninyo, yun pa rin po ang mamumuhay sa buhay ninyo. Ang sabi po ng salita ng Diyos, alam ng tao kung ano ang tama at alam din ng tao kung ano ang mali. Pero kung ano yung pinanininigan mo, yun ang mangyayari sa buhay mo. Kaya naniniwala po ba kayo? You yourself will be the best preacher of your life. Kung ano ang vinivision mo sa sarili mo, yan ang mangyayari sa buhay mo.
Kung ano ang pinangahawakan mong salita ng Diyos na mangyayari sa'yo, yan ang mangyayari sa buhay mo. Pag naniwala ka na ang Diyos may magandang plano sa'yo, tinitiyak ko, mararanasan mo magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Kaya ang sabi ni Haring David, "Oh, taste and see what the Lord has done in my life." Hindi matatapos ang buhay ko na hindi ko nararanasan ang kabutihan ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya ipagmalaki ninyo, mabuti at tapat ang aking Panginoon. Amen po ba? Yes, sige po, maaari na po kayo umupo. Salamat po for indulging me. Your voice will always be louder than any teaching. Kaya nga po sinasabi ni Apostle Paul, you have to renew your mind. Renew your mind. Kasi kung ano ang laman ng isipan mo, yun ang mangyayari sa'yo. Kahit ipilit ka ng tao, kahit anong sabihin sa'yo na hindi totoo yan. Kahit ilang beses i-explain sa'yo kung hindi mo tatanggapin at hindi mo bubuksan ng isipan mo, hindi mo iaalawan sarili mo, it will never happen unless you change your mind. Kaya paalala ni Apostle Paul, you do not be transformed. You do not be conformed by the pattern of this world, but you will be transformed by the renewing of your mind. Kaya ako naman po, on the other hand, nare-relax din po ako. Dahil number one, alam ko na ang salita ng Diyos, hindi naman po ang nagtuturo ang magbabago sa buhay ninyo, kundi ang banal na spirito ang magbabuhay sa buhay ninyo. Ang banal na spirito po ang kikilos sa inyo. At ang banal na spirito ang mag-e-empower ng mga salitang naririnig ninyo. Kahit po ang mga binabasa nyo pong aklat, lalo na po ang Biblia, yan po ang mag-e-empower sa buhay ninyo. So, kahit po sa lumang panahon, tingnan po natin si Jesus right at that moment. Sa dami na nakikinig, punong-puno na po yung beach, punong-puno na po yung dalampasigan. Pero ilan lang po natira right after niya magturo. Marami po doon nakaranas ng milagro. Marami po doon nakaranas ng kagalingan. Marami po doon nakaranas ng pagpapala sa pagpapakain natin, Panginoon. Pero when Jesus is done teaching, kakaunti na lang po ang natitira. At yun po ang mga disipulo niya. So kahit po ang ating Panginoon Jesus, hindi po 100% ang nakikinig sa Kanya, nag-i-stay. At ang pinakamaganda po dito, ang pinakamagandang insight dito, ang ating Panginoon, pag tinignan niyo po, tuwing nagtuturo ang ating Diyos, ang ating Panginoong Jesus, He only teaches about one thing. And that is the kingdom of God. Sa lahat po ng tinuturo niya, it is always about the kingdom of God. The kingdom of God is like this. The kingdom of God is like this. At kapag tinutukoy niya yung kingdom of God, ang kasunod po ay ang parable o ang story. At lalo pag nag-share siya ng story, right at this instance, yung binasa po natin, the parable of the sower. Ang kasunod po niya he who has an ear, let him hear. Imaginein mo, nakinig ka na ng 2 oras, tapos sasabihin sa'yo, kung sino man na nakakarinig, hayaan mo makarinig siya. Kaya nga po kami nagstay nakikinig kami sa inyo Pero, sinasabi po na ating Panginoon at alam ng ating Diyos, magkaiba yung hearing and listening. Kasi yung hearing, nakikinig ka lang, gusto mo lang marinig, pero kapag listening, inuunawa mo. Kaya right at this moment, are you understanding what the Word of God is saying to you? We also need to open our hearts na lagi tayong nakikinig ng mataimtim. Kumbaga, binubulay-bulay po natin ang salita ng ating Panginoon. So ito po, ang ating Panginoon, abang tinuturo niya po ang kingdom of God, ang principle lagi ng parable, dahil nga po Diyos siya, si Jesus Christ ay God, He knows a lot of principles on the heavens, sa kingdom of God, na hindi natin mauunawaan. So He uses parables. Kaya po yung tinatawag, kung alam niyo po ang word na parallel, kaparallel po yung story, which is the parable. Inahalin tulad ng ating Panginoon yung nangyari. Tayo po sa panahon natin, madali na po natin maunawaan. Why? Because po, marami na po tayo marahil sa inyo, marami na po nakakinig ng mga pagtuturo. O yung iba naman sa inyo, first time lang po marinig tong mga to. Dahil pwede po natin ito basahin paulit-ulit, we have the chance. Pero sa panahon po ni Jesus Christ, they only got one chance to listen to Jesus Christ. At yun po yung parable. So imagine niyo ang ating Panginoon. Sasabihin nga, siguro mas maganda kung si Jesus lang talaga nagtuturo. Kayo po ba, tanungin ko sa inyo, kung si Jesus po magkikwento sa inyo ng story, tapos ang maririnig nyo sa dulo, he who has an ear, let him hear. Talagang matatapos na service, ganun lang. He who has an ear, let him hear. Gusto niyo po ba sample? Sige po. Alam niyo po, magkikwento po ako sa inyo and then ganun po ang gagawin natin. Meron pong isang ibon. So there was a bird, meron pong gawin po nating story talaga. Once upon a time, there was a bird. So yung ibon na yun, lumilipad pero nag-i-snow. At naghahanap po siya ng masisilungan.
Pero dahil po bumibigat yung snow, tumigas po yung pakpak niya. At dahil tumigas sa pakpak niya, hindi niya na makampay, bumagsak po siya sa ground. Pagbagsak niya sa ground, tuloy-tuloy pa rin yung snow, pero tumitigas na rin po siya. At sige, nanginginig na po. Ito na ba ang pagkakataon? I'm gonna die at this place. Ito na ba ang last moment? Mamamatay na ako. Nanginginig na ako sa lamig. Hindi ko maigalaw ang pakpak ko. Pero sa ground, meron isang cow, meron isang baka at naglalakad. Yung baka, out of nowhere, napadaan sa kanya and sa kagandahang pagkakataon, napapupo yung baka at bumagsak ngayon doon sa ibon. At yung ibon na nilalamig, pambihira naman. Matatapos na buhay ko, maiiputan pa ako. Napakaganda naman ang buhay. Pero little did he know, doon sa naranasan niya na nangyari sa kanya sa baka, medyo mainit. At natutunaw ngayon yung nasa paligid niya. Gumagaan ang pakiramdam. At dahil nagpupuri siya sa Panginoon, yun, mabubuhay pa ako, hallelujah. Kumbaga, syempre, sa words po na ibon, tweet, 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 tweet. Sa ingay niya nagtatatalon, malapit na siya makalipad, may isang pusa, dumaan, nakita, dinakma siya, kinain, tapos ang buhay. If anyone has an ear, let them hear. Tapos aalis na po ako. Babay po sa inyo. God bless. Ano po mararamdaman ninyo? Ano nangyari? Meron po ba sa inyo, satisfied na, ay, ganda ng turo. Pero pag tinanong mo, anong tinuro sa inyo? Nagkwento lang siya. Meron po sa atin, every Sunday, usually po, ganun po nangyari sa atin. Pag nakarinig tayo ng salita ng Diyos, some of us will be satisfied. Uuwi na po tayo na parang wala nangyari. Some of us, pagkarinig, whoever has an ear, let them hear. Ay, tapos na service, maaga. Ano gusto mo, McDo, Jollibee? SM kaya tayo, Super 8, Pure Gold. So we all have our own plans. Pero none of us even dare to ask, ano talaga yung mensahe na ipinarating sa akin ng Panginoon? Pag uwi sa bahay, nagsaliksik ba tayo at binasa natin ulit yung Bible? Yung notes po na sinusulat ninyo, kung nagtitake down pa po kayo ng notes, or yung na-highlight ninyo sa cellphone ninyo about sa Bible verse. Gamitin ko po isang example, si Brother Shiro. Kunwari si Brother Shiro, narinig po yung kwento na yon tungkol sa ibon at di siya mapakali. Niyayakag ni Sister Mayang na kumain tayo sa Jollibee. Sige, kakain tayo. Pero habang nakain sila, yun lang ang iniisip niya. Ano kaya yung ibig sabihin ng storya na yon? At pinuntahan ako ni Shiro kinagabihan. Punta ni Shiro, Brother King, Kuya King, ano bang message kanina doon? Ano bang ibig sabihin nung kinuwento mo? At nagtanong si Shiro, Shiro, naadyan ka pa rin ba? Salamat sa Panginoon. Lesson number 1. Meron po ba? Tingin niyo po, pwede pagbigyan niyo rin ako. Magtaas lang po kayo ang kamay. May natutunan po ba kayo doon sa kinuwento ko about sa ibon? Taas ang kamay. Siyempre, wala po no? Nakakatawa lang Parang inimbento lang Lesson number 1 po na matutunan natin, hindi lahat ng pangit na sitwasyon ay para sa ikasisira mo. Nakita po natin, noong siya po ay pangit na sitwasyon, pero nagiging kagaanan ng pakpak niya, may pagkakataon siyang makalaya. Pangalawa, hindi lahat ng taong nag-aangat sa iyo ay mabuti ang hangarin para sa iyo. Hindi lahat ng papuring naririnig mo ay para lamang iangat ka. Minsan, kailangan natin ma-discern kung anong spirito ng mga tao nasa paligid sa atin. At higit sa lahat, pangatlong lesson sa buhay, kapag malapit ka na magtagumpay, huwag kang maingay. Huwag mo masyado ipagmalaki yung katagumpayan mo dahil maraming aatake sa iyo at manggugulo sa iyo. Kung ano ang pinagagawa sa iyo ng Panginoon, patuloy mo lang gawin at hayaan mo ang Diyos na ang kumilos sa buhay mo. So some of you will not get the lesson unless you ask me. Pero for that instance, gamitin ko ulit si Shiro. Dahil si Shiro ay nagkaroon ng kauhawan, nagkaroon ng, tawag nito? May liban sa kauhawan yung excitement, gustong-gusto niya maunawaan kung ano yung lesson. He approached. At ganun din po tayo. Ang ating Panginoong Jesus, sa dami po na nakikinig sa Kanya, only the disciples stayed around Jesus Christ to get the lesson. At ganun din po sa buhay natin. Marami po sa atin gustong-gusto po yung makuha ang nais ipagawa ng Panginoon. Marami po sa atin gusto makuha ano po yung pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Ano yung mensahe ng Panginoon sa ganitong sitwasyon. But some of us, meron po ba sa atin muna ang nagtanong sa Diyos? Meron po ba sa atin muna nagtanong sa
kay pastora, kay bishop, sa mga elders po natin, ano ang nakikita mo sa perspective na to? O karamihan, kapag ganito na ang sitwasyon, kikilos ka na agad ng sarili mo at hindi ka muna hihingi ng advices na ibang tao. So this is important na pinapakita natin, Panginoon. Number 1 po, sa lahat po ng story ng ating Panginoon, sa lahat po ng parables niya, ito lang po ang in-explain niya. Bakit po? Ang pinaka-purpose po ng parable is not just may maikwento ang Panginoon na kahalintulad, pero nakikita po ang laman ng puso natin. Kung sino mismo ang desperate malaman ng buong katotohanan at magsaliksik at pumunta sa ilalim that go deeper para maunawaan at hanapin ang presensya ng Diyos. Marami po nakinig sa crowd. Most of them came just for the miracle. Most of them came for the healing. Most of them came for the blessing. But ang tunay na disipulo at tunay na follower ng ating Panginoon, they will not go for the miracles, but they will go for the man who do the miracles. Hahabulin nila yung tao na nagpapala at gumagawa ng milagro dahil ang pagpapala, pansamantala lamang. Pero pag nahanap natin ng ating Panginoon, habang buhay tayong iingatan ng ating Panginoon. Habang buhay tayong tutustusan ng ating Diyos. Habang buhay tayong i-cover ng ating Panginoon. At ganun po kabuti ang ating Panginoon. While the rest of us always stay satisfied, kailangan ma-discern po natin sa puso natin. Ma-discern natin sa buhay natin, am I desperate enough for Jesus? Ako, iba po sa atin, inaawit po, kagaya po ng awitin natin kanina. I am a servant of God. I want to be a servant. My eyes set on you on this race that I run. No longer my ways, but your will be done. Kaya check our hearts if that is always the case in our life. At tinitiyak ko po, ang Diyos po ang magbibigay ng karunungan sa buhay natin pag po tayo, number 1, lagi nagpapakumbaba sa ating Panginoon. Napaka-importante po, lalo na po ngayon, may tinatahak po tayo, lalo na po sa mga workers, mga discipleship program po natin, na lalo pong nagpapatibay po ng ating pananalig at pagtitibay ng ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya ina-encourage ko po ang bawat isa na lalo po kayong magpatuloy sa mga ganitong gawain. Hindi lamang dahil sa pagpapala, kundi dahil pag nahanap nyo ang tamang susi at makita ninyo na kasama nyo lagi ang Diyos, lagi po kayong pagpapalain mismo ng ating Panginoon. Amen po ba? Ano man ang inyong hinihiling, ang Diyos po ang magpro-provide. Kagalingan, relasyon na maging maayos, katahimikan sa inyong puso, kapayapaan ng inyong isipan, ang Diyos po ang makakapag-provide niyan lahat. Hindi lamang po dahil sa mga gawain, kundi ang Diyos mismo ang mga gawain na naandun ang presensya ng ating Panginoon, yun po ang dadalhin natin sa pang-araw-araw na magkakaroon po ng tibay sa ating buhay para humarap sa lahat ng pagsubok. Amen po ba? Amen. So ang tinutukoy po dito is not just the lesson about the parable, but it is about the issue of our heart. Gaano po tayo kauhaw na mahanap ang presensya ng Panginoon? Gaano po tayo kauhaw na lagi pong lumalapit sa Diyos? Gaano po tayo kauhaw sa nais gawin ng ating Panginoon sa buhay natin? Gaano po tayo kauhaw na lalong makilala ang ating Panginoong Hesus? Ang ating Panginoong Hesus, dahil po nagtanong ang mga disipulo, I would say, sabi nga po niya dun sa Bible verse, ito ang sikreto. So dahil nagtanong ang mga disipulo ngayon na nakaranas ng pagpapala na mensahe, Jesus gave the secret to the story to the disciples. Why? Because the disciples themselves are around Jesus. Kaya tayo po, kahit po ngayon, I encourage po kayo na wag lamang po na kayo i-attend at pagkatapos nyo umattend ay nag-uuwian na po tayo. Make sure na tayo po ay nagsasama-sama pa rin with a purpose. Ang sabi po ng salita ng Diyos sa Hebrews 10:25, by the assembling of the saints. Hindi lang po gathering, assembly. Ibig sabihin po na assembly, may purpose po. At ano po ang purpose? Na tayo po ay magpalakasan, magbatibayan, na lalo po tayong kumilos po sa pinapagawa ng Panginoon para sa kaharian ng Diyos. Dahil tinitiyak ko po, pag lahat po tayo kumikilos para sa kaharian ng Diyos, dito lamang sa lupa, mararanasan na po natin ang kaharian ng langit. Hindi lamang po natin mararanasan yung panalangin natin na nasa langit na. Dito lamang sa lupa, dahil po ang pangako ng ating Panginoon, hindi siya nagpunta dito para lamang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Nagpunta siya dito para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan at ganap at kaaya-aya. Sa buhay pa lang po natin, pwede po natin maranasan yung buhay na ganap at kaaya-aya. Kaya po naranasan namin sa buhay ni Sister Aren, sa mga hindi po nakakaalam,
medyo roller coaster ride. Dahil po last week, sa mga hindi po nakakalam, ang ating Panginoon po nag-pregnancy test po si Sister Aren at naging positive na po. Salamat sa ating Panginoon. Pero, after po magpasok, kaya gano'n na lang din po ang palakpak, after 2 weeks po, nawala po yung baby. Pero sinasabi po, medyo it's a bit sad, it's a bit emotional, pero pinagtibay po namin sarili. At salamat sa tulong ng ating Panginoon. Sabi ko kay Sister Aren at naikwento namin, ayos lang. Basta ang alam natin, pareho tayong positibo at mga anak ka pa. Kaya sa susunod na round, tayo'y magpalakas, tayo'y maghanda, at antayin natin ang pagpapala ng Panginoon. It's not in our time, but it is in God's perfect time. Dahil alam ko, ang Diyos hindi siya nagkakamali. He is the great author. He is the author and the finisher of our faith. At kung yun po ang katibayan na meron kami, tinitiyak ko po, yun din po ang kalakasan na magkakaroon sa buhay ninyo. Ang Diyos po, hindi siya nagkakamali. Amen po ba? Sabihin niyo po, alam ko, Panginoon, na hindi ka nagkakamali. Amen. Kaya po ang ating Panginoon, hinahanap niya hindi lamang po yung mga taong nakapaligid sa Kanya, kundi yung mga may puso na gustong maunawaan yung tinuturo ng ating Panginoon. It's about the issue of our heart. Kung gaano ito kalapit natin nilalagay sa Panginoon. Marami po magtatanong, ano po ba ang tamang pagpupuri? Kailangan ba nasa simbahan ka? Kailangan ba nakaluhod? Kailangan ba lagi nakataas ang kamay? It's not the posture of our body, but it is the posture of our heart na laging nagpapakumbaba at nagpapasalamat dahil ay Diyos ay dakila at tapat at hindi po yun mababago sa buhay ninyo. Kaya po makita po natin dito, ang mga disipulo po, once again, ipabalik ko po, ang mga disipulo lamang po ang nagtanong sa ating Panginoong Hesus. Ano po ba yung kinikwento ninyo? Tungkol saan po ba yung kinikwento nyo? At dahil nalaman ng disipulo, kaya po ilalagay ko po sa iyo, kung naglalagay po kayo ng notes, God will give you the revelation. Sino po ang gusto ng revelation ng ating Panginoon? Taas ang kamay. Amen. Ito po ang sikreto. God will give you the revelation to the level of your interest. Gaano kayo ka-interesado sa revelation ng ating Panginoon? Gaano kayo ka-interesado marinig ang tinig ng Panginoon? Why? Mari sa atin, inaantay ko nga na marinig ko ang tinig ng Diyos para malaman ko kung anong gagawin ko. Inaantay ko nga kung anong ibibigay sa akin na business ng Panginoon. Inaantay ko nga kung anong gagawin ko sa sitwasyon na to. Pero pag tinanong mo, have you read your Bible? Once a week. Gaano ka kadalas dumadalo ng gawain para makarinig ng salita ng Diyos? Sunday din. Tapos gusto mo agad na revelation sa ating Panginoon. So it is about the posture of our heart. Ang puso po natin na laging lumalapit sa Panginoon, yun po yung malaking tendency na marinig mo yung ipapagawa ng ating Panginoon. Amen po ba? Parang sa kunin ko na lang po, may fellowship po kahapon kay Brother Harney sa business. Kung kayo po ay hindi pa close kay Brother Harney, may intimidate kayo magtanong sa kanya about sa tinuturo niya. Pero kapag kayo po ay malapit sa kanya at meron kayo relasyon sa kanya, tama po ba? Mas madali magtanong sa kanya. At ganun din tayo sa ating Panginoon. Kung lagi po tayong lumalapit sa Kanya, napakadali pong mahanap ng sagot dahil siya mismo ang sasagot sa mga katanungan natin. Dahil lahat po ng katanungan natin, ang Diyos po ang magbibigay ng tamang solusyon palagi. Amen po ba? Kaya ang ating Panginoon, lagi po natin lapitan. Through the reading of our Word of God, through praying every day, every moment in our life. Hindi naman po sinasabi na huwag na kayo kumilos. Pero every moment na may ginagawa kayo, lagi kayong humingi ng gabay sa ating Panginoon. Lord God, bless the work of my hands. Lord God, bless my mind na lagi itong maging focus, lagi itong matalas, Panginoon. At sa aking mga pagkakamali, lagi din po akong may matutunan. At tinitiyak ko po, giginahawa po ang buhay ng bawat isa. Kaya kagandahan po dito, sabi nga po sa Psalms 25 verse 14, makita po natin. Sister Tricia, the secret of the Lord, isipin nyo, sikreto pa, pero malalaman nyo, the secret of the Lord is those who fear Him and He will show Him His covenant. Ang Diyos ang magpapakita sa inyo ng pangako niya sa inyo. Sa ano pong prerequisite? The secret of the Lord is those who, sino daw? Who fear Him. Hindi po yun ito yung takot na magtatago kayo sa Panginoon. Ulitin ko lang po, lagi tinuturo sa atin ni La Bishop at ni Pastor Jong. The love of God, yun po ang love of God na napalapit tayo sa Panginoon. The fear of God, yun naman po yung takot natin na mapalayo tayo sa ating Panginoon. Amen po ba? Yung love ng Panginoon, napalapit tayo sa Kanya, yung fear, ayaw nating lumayo sa Kanya.
So now that we have the fear of God at ayaw nating lumayo sa Diyos, ang Diyos mismo magbibigay ng mga papagawa niya sa inyo. Ang Diyos mismo magbibigay ng daan sa buhay mo. Siya mismo magbibigay ng purpose sa buhay mo. Kahit ano pong sabihin ng mga tao that you are called, you are anointed, pero kung hindi mo pa rin alam ang ipinapagawa ng Panginoon, hindi pa rin magiging successful ang path mo. Kaya po, pagpatuloy po natin, sabi po dito, earth is the opposite of the God's kingdom. Kagaya po ng sinabi ko kanina, the revelation of God equals the level of your interest. Kung gaano ka ka-interesado sa salita ng Diyos. Pero minsan po nagkakaroon dito ng problema. Why? Kasi ang salita ng Diyos, balikwas sa pamantayan ng ating mundo. Tama po ba? Hindi po pumapantay ang pamantayan ng Panginoon sa standards ng mundo. Bakit po? Sabi po ng salita ng Diyos, if you want to be the greatest, you have to be the servant of all. So madalit sabi, if you want to be on top, you have to be low. Pero sa mundo, if you want to be top, keep climbing the ladder. Kailangan mo, kahit sinong maapakan mo, basta akyatin mo na akyatin yung bundok para mapunta ka sa taas. If you want to be the greatest, sabi ng Biblia, you have to be the least. Pero sa mundo, if you want to be the greatest, huwag kang papayag na minamaliit ka ng mga tao. Kailangan tumindig ka, kailangan ipaglaban mo kung ano ang tama at mali. Pero pag sa Biblia, kung sino man nakaka-offend sa inyo, may nakabuli sa inyo, ang pamantayan naman daw, huwag ka papayag na minamaliit ka, bawian mo, sikuha mo. Lalo po pag nagbabasketball, nasigaw ka, hindi ka papayag na hindi ka babawi. Pero sabi ng salita ng Diyos, kung sino yung makaaway mo, you forgive. At ito po matindi, hindi lang patawarin, ipag-pray mo pa. Sino po sa inyo na ipag-pray na po yung nakaaway? Amen po ba? Yung magpatawad, naniniwala ko, madali. Pero yung ipagpe-pray mo pa, yun po talaga, doon nakalapag ang puso natin. Ipagpe-pray mo. Sabi, eto, naka-offend sa akin, tapos ipagpe-pray mo, Lord, pagpalain niyo ito. Why? Makikita po natin na binabasag po yung laman natin. Kasi po, ang ating Panginoon, the moment na natanggap po natin ang banal na spirito, ang kaluluwa po natin o ang spirito natin, automatic, nabuhay na po. Pero yung laman natin, hindi pa rin nagbabago. Amen po ba? Yan pa rin ang hadlang sa pagbabago ng ating kaluluwa. Kaya po sa buhay po natin, ito pong yung parable of the sower, it is a fundamental principle po sa kingdom of God. At sa, kagaya po sinabi ko, ang ating Panginoon kanina, sa lahat po ng parable, ito lamang po ang inexplain niya. Pero, sabi po sa verse 14, the word is like the seed. Sabi po sa Mark chapter 4, verse 14, so the sower sows the word. So, sabi po natin, ano po yung tinatanim nung nagtatanim? Yung buto, ano daw po yung buto? The word. So, yung salita ng Diyos. At sa buhay po natin, ang ating pong Panginoon, ina-explain niya, number 1, itinatanim po sa atin, isinasaboy sa lahat. Binibigay sa lahat yung buto para lahat po matanggap. So ano po yung buto? Yun po yung salita ng Diyos. Kahit ganito po sa moment na to. Pero hindi lamang po ako yung sower dito sa parable na to. Habang sinasaboy po yung mga buto, lahat po kayo nakakatanggap. So lahat po tayo, may pagkakataon makatanggap. Pero tanong ko po, si Brother Arman ba nandyan? Si Brother Arman. Sino po sa inyo, magtatanim po kayo, sino po sa inyo magtatanim ng buto sa gitna po ng daan? Taas ang kamay. Wala, no? Parang kalokohan yung ginagawa mo. So I will tell you about one thing about this sower. Yung nagtatanim. Si Brother Harney, nag-aaral na rin about pakakonti-konti, si Brother Arlan. Marami pong nag-agriculture dito sa church. At kung may mga gusto po kayo matutunan, magtanong kayo dyan. Pero sa mga nagtatanim po, sino po sa inyo magtatanim ng buto sa isang mabatong lupa? Taas ang kamay. Wala pa rin. No? Sino sa inyo magtatanim ng buto sa madaming ligaw na damo? Taas ang kamay. Wala pa rin. Sino sa inyo magtatanim ng buto sa magandang lupa na walang ligaw na damo? Taas ang kamay. Waya, madami-dami. Praise God. Bakit? Yun yung pamantayan ng mundo. Alam niyo po, etong story na to not only shows about the parable of the sower, but it shows the grace of Jesus in our life. Kasi ang ating Panginoon, hindi kagaya natin, kapag ang taong to,
Parang ito, matigas na puso to. Hindi na magtatanim sa buhay na ito. Hindi naman to makikinig sa akin. Kaya isang tao to, ito nangyari sa buhay. Ito, lasinggero to, daming bisyo nito. Ba't ako mag-i-invest ng oras ko dyan? Ang ating Panginoon, kahit ano po ang nangyari sa buhay natin, kahit po pangit ang ugali natin, nagtatanim pa rin siya ng buto sa atin for the chance na matanggap natin ang kabutihan ng Panginoon at mabago ang buhay natin. Kaya po ang mga leaders po natin, lalo po kayo kung nasa ministry o kahit po ang mga boss po ninyo, nag-i-invest po sila sa inyo. At yung mga leader po, pag nag-invest po ng buhay sa inyo, makita po natin na nagkakaroon po tayo ng opportunity, lalo na po sa ating Panginoon, na kahit pangit po ang ugali natin, hinubad niya ang kanyang pagiging hari. Bumaba siya mula sa taas hanggang sa lupa para maabot po tayo. At ganun po kabuti ang grasya ng ating Panginoon. Kaya kahit sabihin ng mga tao, eto po, ang kulit-kulit niyan eh. Daming ginawang kalokohan yan. Ang ating Panginoon Jesus, okay lang. I am the God who is slow to anger. Ang pag-ibig ko ay hindi nagmamaliw at habang buhay iibigin ko kayo at lahat kayo ay makakatanggap ng pagpapala. Sa story po na to, kagaya po na sinabi ko, yung sower, hindi natin kagaya na tayo po. Minsan, magpro-profile pa. Kanino kaya ako mag-invest? Sino kaya ang susunod na disciple ko? Sino kaya ang bibigyan ko ng opportunity para sa ganitong trabaho? Sino kaya ang tuturuan ko sa mga ganito? Kailangan sinisipat natin kung sino yung tamang makatanggap ng pagpapala. Pero ang Panginoon po, lahat po tayo pinagpapala. Amen po ba? Kaya ang ating Panginoon, right at this instance, habang lahat po ay nakakatanggap ng pagpapala, makikita po natin, ang ating Panginoon, hindi po siya nagtatangi. Kaya nga po ang sabi ng salita ng Diyos, for God so loved the rich, hindi. For God so loved the poor, hindi rin. For God so loved the world. Lahat po tayo iniibig ng ating Panginoon. Kaya sino ba naman tayo para hindi magtiwala na tayo'y minamahal ng ating Panginoon? At kapag alam mong mahal na mahal ka ng Diyos, di ba nararapat lamang na tayo po ay mahalin din natin pabalik ang ating Panginoon? Kahit mahirap sa umpisa, mahalin po natin ang Diyos. Dahil ang Diyos po, hindi po siya naghihirap ibigin tayo. Ang nagpapahirap lamang naman po sa atin para ipakita yung pagmamahal natin sa Panginoon. Yun po yung tinatawag na laman natin. Kahit gustuhin po natin, sabi nga ni Apostle Paul, gusto ko gawin ng tama, gusto ko gawin ng tuwid, pero yung laman ko, lumalaban. Makita po natin, yung seed and, yung buto, at saka yung nagtatanim, sa story po ng parable of the sower, yun lang po yung consistent. Yung buto, at saka yung nagtatanim, sa apat na story, yun lang po ang consistent. Ano po yung nababago? Yung lupa. Kasi may lupa na matigas na, yung daanan, at meron din lupa na mabato, at meron din lupa na maraming ligaw na damo, at yung lupa na handang-handa, na mataba, na handang-handang tumanggap ng buto. So, ang masabi ko lamang po, dahil po consistent po ang nagtatanim at ang tinatanim sa atin, tayo po ang nagbabago. Maaari po iba sa atin. O kaya naman nakikinig ka dito sa live stream na to, maaari po iba sa atin. Maganda yung tinuturo mo, Brother King. Nasubukan ko na yun eh. Nasubukan ko na mag-church. Nasubukan ko na magtiwala sa Panginoon. Pero parang wala naman na bago sa buhay ko. Hindi ko po i-argue yun. Maaari wala na bago sa buhay mo nung nagtiwala ka sa Diyos at marahil totoo po iyon. Pero tinitiyak ko po, hindi po nagbabago ang salita ng Diyos sa buhay mo. Hindi po nagbabago ang katapatan na ating Panginoon. Kagaya po dito, kailangan po natin laging manatili sa salita na ating Panginoon. Dahil po, yung lupa po, maaaring magbago. At yung lupa po natin, yung lupa po na tinutukoy dito, ang ating Panginoon po, tinuturo po yung lupa. Ang English po ay soil. Ano po yung English? Soil. So, ang ating Panginoon Jesus, He is teaching something. Kunwari lang po, ako ang Panginoon Jesus. I am trying to connect to you. I am teaching you to be me. So, yung I am responding to you. So, pag yung soil po, Sister Trisha, yung soil, yung I dito, pag binago, that I am trying to connect to you, yung I, pag binago mo po ng you, ay magiging soul po. Sister Trisha, yung soul. So yung pinapakita po ng ating Panginoon, yung soul po dito, is yung soil po na tinuturo natin Panginoon, is our soul. So ilan po daw ang different na soil? 4. At pinapakita rin po dito, there are 4 different souls. Sa madalit sabi, maaring hindi pa nagbabago ang buhay mo ngayon.
Pero ulitin ko, ang salita ng Diyos ay consistent at ang ating Panginoong Hesus and always be consistent. Kung hindi, etong mga to hindi nagbabago, ang buhay po natin, yun po ang dapat natin binabago. Dahil po, yun po ang problema. Yung buhay po natin ang variable. So, how is your soul? Lahat po ba yan kinukultivate natin? Kung ang lupa na tinataniman, kung kayo po'y magtatanim, sabi nyo nga po, ayaw nyo magtanim ng buto sa mabato, ayaw nyo magtanim ng buto sa mahalaman, kinukultivate nyo ito, pinapaganda, para ano po? Para tumubo po yung buto. Tama po ba? So, how is your soul? Pinapataba nyo rin po ba yung kaluluwa ninyo? Inaalagaan nyo rin po ba yung kaluluwa ninyo papalapit sa ating Panginoon? Kaya pag tinanong, kamusta po ang prayer life ninyo? Kamusta po ang devotion life ninyo? How is your relationship to God? At kapag ginasabi nyo na medyo busy pa ako sa buhay, marami pa akong ginagawa, it's okay. This is just an opportunity for you na lalo nyong ilapit ang buhay nyo sa Panginoon. So sabi po dito, merong 4 po na different soil. Number 1, for different soul, number 1 is the calloused soul. Sabi po sa verse 15 ng Mark chapter 4, and these are the ones by the wayside where the word is sown. Nandyan daw po, eto daw po yung mga puso o yung mga kaluluwa na daanan. Matibay na. Pinag-apak-apakan ng mga tao, pinagdaan-danan, at nagkaroon na ng kalyo dahil tumibay ito. At dahil nagkaroon na ito ng kalyo, pag nilagyan mo ng buto, tumatalbog lamang. So madalit sabi, ito po yung, actually po, pag magtuturo po ng salita ng Diyos, minsan po, pag na-discern na, ito yung ayoko kausap eh. Yung kakausapin mo pa lang, hindi ka pa nagsasalita, pero buo ng loob niya. Kahit ano sabihin niya, hindi ako maniniwala dyan. Attend sa service o attend sa gawain dahil napilit lamang. Tapos pagpunta ng church, maghahanap lang ng criticism. Hindi naman marunong yung kumakanta. Hindi naman aircon dito. Ang tigas-tigas ng upuan. Hindi naman maayos ang lighting dito. Puro criticism lang. Why? Bakit matigas na ang puso nila? May kalyo na po ang kanilang kaluluwa kaya hindi po nila matanggap ang salita ng Diyos. Number 2, the shallow soul. Ito naman po, yung kanina, yung may kalyo na kaluluwa, ang hirap po mapatanggap ng salita ng Diyos. Pero ito po, maganda-ganda po ito. Ito po yung kapag nakarinig ng salita ng Diyos, lalo na kapag sinabi, pagpapalain ka ng Panginoon, talagang malakas, hallelujah, praise God, hallelujah. Gagano pa, dahil excited. At yan po yung makikita mo na, nakilala ko ang Diyos, na-promote ako sa trabaho, nakilala ko ang Diyos, gumaganda ang business ko, nakilala ko ang Diyos, umaayos ang relasyon namin sa tahanan. At kapag ganyan po nangyari, dahil excited sila, Brother King, Pastora Magda, kahit anong ministry ibigay niyo sa akin, gagawin ko. Kahit magpunta ako sa palengke, magpapatanggap ako, gagawin ko para sa Panginoon. Pero kapag nabago po yung sitwasyon, dahil yung pagpapala ng Panginoon, medyo nag-die down, gumulo ulit ang buhay, nasa na si brother Nasa na si sister Hindi na natin matagpuan. Why? Dahil po sa buhay natin, minsan po, mga tao, lumalapit sa Diyos dahil meron silang panalangin. Pag hindi po nasagot yung panalangin nila, hindi po magiging magandang reaction na patungo sa Panginoon. If you don't want how God performs in your life, you cannot worship God. At ganito po itong mato. Alam nila ang salita ng Diyos, nagpupuri sila sa ating Panginoon. Panginoon, kumakanta kami, uulan ng pagpapala. Pero pag uwi sa bahay, wala pa rin yung pagpapala. Sabi ni Brother King, ngayon ko makakatanggap ng pagpapala. Sabi ni Bishop, tsaka ni Pastore, magiging maganda buhay ko. Pagpapalain ako. Pero pag uwi, nandyan na yung naniningil, wala ka pang pambayad. Hindi yata totoo itong matinuturo sa church na ito. Hindi totoo yung Biblia na yan. Hindi totoo. So yun po ang mga mababaw, the shallow soul. Number 3, the crowded soul. Ito naman po, pinaka-interesting sa lahat. The crowded soul, sabi po sa verse 18 to 19, ayan. Now, these are the ones sown among thorns. Ito po yung may mga kasama na ligaw na damo. Now, these are the ones sown among thorns. They are the ones who hear the word of God. Sila daw po yung nakakarinig ng tinig ng Diyos. And the cares of this world, the deceitfulness of riches, and the desire for other things entering in choke the word,
and it becomes unfruitful. Ulitin ko po. Ito po yung mga buhay. Tingnan niyo po Ito po yung mga tao na naririnig na sila yung salita ng Diyos. Pero at the same time, may worries sila dito sa mundo. And the deceitfulness of riches. Sa madalit sabi, yung kayamanan, nalilin lang sila. And the desires for other things. Sa madalit sabi, ito po yung mga tao na they have a lot of Jesus. Malakas ang pananalig nila sa Diyos. Naranasan na nila yung kabutihan ng Panginoon. At ayaw na nilang malayo sa Panginoon. Pero dahil natikman na rin nila ang buhay, hindi rin nila maiwanan yung mundo na inaalay ng mundo. Hindi nila maiwan, sa madalit sabi, ito yung may dalawang identity. May panahon na talagang maka-Diyos, pero pag may pinagawa ang Panginoon, hindi po muna dahil busy ako Marami akong ginagawa ngayon. Pero sabihin na, hindi, kilala ko Panginoon. Araw-araw, nagbabasa ako ng Biblia. Marami na silang alam na salita ng Diyos, pero pagdating po dito, dalawa po ang sinuserve nilang master na hindi nila nalalaman. Why? Marami po silang hawak-hawak sa mundo na alam naman natin hindi natin madadala sa susunod na buhay, pero hindi sila handang i-let go. Yun po ang sinasabi na tunay na pagtitiwala sa Panginoon. Kahit ang Diyos po, may naisipagawa sa inyo at handa kayong isakripisyo ang bagay na to, ano pong pipiliin nyo? Yung pinapagawa ng Diyos o yung hawak-hawak ninyo na hindi nyo mabitawan? Siyempre po, yung pinapagawa ng Panginoon. Amen po ba? Pero aminin po natin hindi, minsan po ang hirap po ng sakripisyo. Minsan ang hirap po sa mga panahon na bibitawan mo tong commitment po sa isang tao. Yung pinapagawa, yung pinaplano mo, hindi nasunod dahil kailangan gawin mo to para sa Panginoon. At doon po natetest po ang ating pananalig at pananampalataya. So ang worries po natin dito sa mundo, minsan po aminin po natin, kaya naman po tayo hindi makapaglingkod. Lagi nga po naririnig, hindi ko pa kaya maglingkod ngayon kasi marami pa akong babayaran. Hindi pa ako makapaglingkod ngayon kasi kailangan ko magtrabaho. Amen po ba? Totoo po, no? Pero tinitiyak ko rin po, kapag inunan niyo po ang Panginoon, at lagi po ang Diyos ang nauna sa inyo, He is your Jehovah Jireh. He is your Jehovah Rapha. Lahat po ng pangangailangan nyo may pangalan ng Panginoon. Kung kailangan nyo ng provision, He is Jehovah Jireh, your provision. Kung kailangan nyo ng kagalingan, He is your Jehovah Rapha, your healer. Kung kailangan nyo ng kapahingahan, He is the Prince of Peace. Sa madalit sabi po, lahat po ng kailangan nyo sa mundo, nasa ating Panginoong Hesus. So ano pong pinag-aalala natin? Ano pong worries ninyo sa buhay? Kung ano po ang worries ninyo, ilatag nyo po sa ating Panginoon at siya po ang magre-resolve nito. Siya po ang magpapakita sa inyo ng dapat ninyong gawin. At ang tunay na pagtitiwala po sa Panginoon, anuman po ang inyong kabalisahan, ilatag nyo sa Panginoon at tinitiyak ko gagaan po ang buhay ninyo. Sa lahat po ng pinagdadaanan ninyo na kabalisahan, pag inalay nyo po sa Panginoon, siya po ang magbibigay ng kapahingan. Siya po magpapakita ng solusyon. At mapapansin nyo lang, napakadali lang pala ng gagawin ko. Dahil yun po ay sa tulong ng ating Panginoon. Maaari may papadala siya na kapatid, may papadala siya na kapatiran, may papadala siya na kung sino pa man sa buhay mo para lamang ma-resolve yung pinagkakabalahan ninyo. At yun po, mangyayari lamang yon kapag po tayo ay humakbang muna. Napaka-importante po. Lagi nga po sinasabi nila Pastora Magda at nila Bishop, ang pagpapala po ng Panginoon nakadepende rin po sa pagsunod natin sa Diyos. Amen po ba? Paano tayo pagpapalain ng Panginoon kung tayo mismo laging papalayo sa ating Panginoon? Maaari sabihin natin na, okay lang, marami na akong kayamanan. Pero hindi ka na rin naman makita sa gawain dahil sa kayamanan mo. Yung ba'y tunay na pagpapala? Ang tunay na pagpapala po, meron kang kapayapaan sa puso mo at ang Diyos lagi ang naggagabay ng buhay mo. It is one thing to be saved. Isang bagay ang maligtas, but it is another level to live a life led by Jesus Christ. Madali pong matanggap ang ating kaya po pag tinanong niyo po, mapapansin niyo po, lalo po pag magpapakilala kayo sa ating Panginoon, pag tinanong niyo po sila, ano ang pagkakakilala mo sa Panginoon? Marami po magsasabi sa inyo yan. Tinitiyak ko sa inyo, mula 1 hanggang 100, out of 100 person, most likely, 80% yan ang sasabihin nila, siya ang tagapagligtas, siya ang mapagpatawad. Why? Yun yung masarap Ang Diyos ang nagpapatawad, totoo naman po. Ang Diyos ang nagliligtas sa atin, totoo naman po. Pero wag po natin kakalimutan, ang Diyos din po dapat maging Panginoon ng buhay natin. He is our Lord and our Savior. Lordship muna.
Yung Savior, yun yung grasya ng Panginoon. Pero para makamtan po natin itong buong buo, kailangan maging Panginoon po siya ng buhay natin. Siya ang masusunod sa buhay natin. Kaya po, yung laman natin, lumalaban. Parang ayoko pa makinig ng preaching, magne-Netflix na lang muna ako. Ayoko pa umattend ng Sunday service, sasama muna ako sa tropa ko. Ayoko muna umattend ng revival, magpipickleball muna ako. Yung mga panahon po na lumalaban po yung katawan natin. Pag inuna po natin ang ating Panginoon, siya po nang bahala sa mga pangangailangan natin. Dahil po ang prinsipyo ng ating Panginoon, if you seek first the kingdom of God and His righteousness, then all of these things, ano po yung these things? Lahat ng pangangailangan natin, He will provide. If God leads you in your life, kapag ang Diyos po ang nagli-lead sa buhay natin, number 1, protektado po kayo ng Panginoon. At kapag kayo po'y tingin niyo po ba pag ginabayan kayo ng Panginoon, o kaya nilid kayo ng Diyos, pinangunahan kayo ng Diyos, dadalhin niya po kayo sa masama. Di ba hindi? Nasabi po ng Psalms 23, He will make you lie down in green pastures. Siya ang magbibigay ng provision sa inyo. Sa madalit sabi, kapag ang Diyos ang naglilid sa buhay mo, kapag siya ang iyong guide, He will also provide. So kung siya ang nangunguna sa buhay nyo, lahat ng worries natin, pwede natin iangat sa Panginoon at mawawala ang lahat ng ito. At ang pinaka-importante sa lahat, number 4, the fruitful soul. Verse 20, ang sabi po ng verse 20 ng Mark chapter 4, but these are the ones sown on the good ground. Those who hear the word, accept it, and bear fruit. Some 30-fold, some 60, and some 100. So madalit sabi, ito po yung namunga. So self-explanatory na po yan. Alam ko po, nagets naman po siguro na lahat. Na kapag ang isang buto po itinanim po sa isang magandang lupa, ito po ay tutubo. Pero ang kagandahan po kasi, kagaya po na sinasabi ko kanina, dalawa lang po ang bagay po na hindi na bago sa story na to. Number 1 is the sower, yung nagtatanim. And number 2 is the seed, the word of God. Hindi ito nababago. So for this po, salamat sa Panginoon at habang nag-aawitan, pinagkaloob sa sana Panginoon, lumapit ako kay Sister Jen at kay Brother Mo para lang kumain ng pongkan. At pagkain ko po ng pongkan, kinuha ko po yung buto. Isipin niyo po itong buto. So ito po kunwari ang tawag na ito? Paso. Kunwari po paso. Nakikita niyo po ba? Ito po yung buto. Minsan po sa buhay natin, lalo po pag umattend kayo ng church, pag umattend po kayo ng gawain, itinanim po sa inyo ang salita ng Diyos. Kagaya po, ano daw po ang lupa, yun po yung kaluluwa natin. Madalas po, pag narinig natin ng pangako ng Panginoon, the Word of God, itinanim po sa atin. Mag-hallelujah. Oh, yes, hallelujah, Lord God. Akin yan, praise God. Amen, mangyayari yan sa buhay ko. At talaga naman, excited na excited. Pero pag uwi, walang nangyari, parang hindi naman totoo yan eh. So, madalit sabi po, eto po bang butong to, pag nilagay po sa paso, may mangyayari agad? Wala, di ba? Actually pa, maririnig nyo lang. Tok. O pag nilagay pa talaga sa lupa, wala kayong maririnig. Hindi nyo maririnig magpuri, hindi nyo maririnig mag-hallelujah. Ano pong pinapakita dito? Ang salita po ng Diyos hindi nagbabago. Maybe nothing happened. Pero the moment po na itinanim po sa inyo, even right at this instance, na itanim po sa inyo ang salita ng Diyos, from that moment, everything can change. Lahat po ng pwedeng mangyari sa buhay niyo na maganda, yun ang pagkakataon na kailangan ito pagbulay-buyalayan ninyo. Yun po ang pagkakataon na akala nyo walang ginagawa ng Diyos, pero ang Diyos po, lagi po siyang tapat at mabuti. Pero ang sikreto po sa lahat, you have to tend to your soul. Kailangan yung alagaan ng lupa ninyo. Kailangan yung alagaan ng kaluluwa ninyo. You have to keep on praying. You have to keep on worshiping on God. You have to keep on praising God kahit hindi maganda ang sitwasyon. You have to stick with Jesus Christ in your life. No matter what happens. At ang magandang ito, hindi kayo bibitawan ng ating Panginoon. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi siya mawawala sa buhay mo. Because I will never leave you nor forsake you, saith the Lord. Kaya sa lahat ng pagdadaanan mo, it will never be your power. It will never be about your might. But it is the Spirit of the Lord. Yan po ang kailangan natin, ang presensya ng Diyos sa buhay natin. So maaari, pwede natin sabihin na wala naman nangyari sa buhay natin. Pero ang tinuturo po ng Panginoon, kaya this is a fundamental principle po sa buhay ng Kristiyano.
hindi po yan dahil lamang sa katagumpayan. Hindi po yan paunahan. Yan po ay patagalan. You have to keep on staying in the presence of God. Why? Kahit po ngayon po, itanim ko po itong butong ito. Kinabukasan po ba may magbabago agad? Wala. But, kung araw-araw po ninyong aalagaan ng Panginoon, kagaya po ng sabi kanina, yung bunga nito, it will become 100-folds. Hindi lamang 30, hindi lamang 60, it will be 100-folds. 100-folds na pagpapala at hindi lamang kayo pagpapalain, kundi yung mga taong nasa paligid ninyo na makikita, anong nangyayari sa buhay ni Pastora Magda? Anong nangyayari sa buhay ni Sister Vilma? Bakit parang napakaligaya na to? Dahil nanatili po kayo sa presensya ng ating Panginoon. Kaya sandali po ito po ay paalala. Marahil po, meron po isa dyan. Iniisip na parang hindi naman nangyayari lahat ng sinasabi na naririnig ko. Tagal-tagal ko ng Kristiyano, pero parang mas okay pa yata, nagtatrabaho na lang ako Sunday. What I'm trying to tell you, everyone, at ang nais po iparating sa inyo ng ating Panginoon, you have to keep on staying in the ground. You have to keep on staying in the presence of a God. Dahil He is our Jehovah Rohai. The Lord is my shepherd. Ang ating Panginoon po ang bahala sa buhay natin. Pero ang kaakibat po nun, ang tunay na pagtitiwala po natin sa ating Panginoon. Kaya for a moment po, if dun po sa apat na yon, marahil po, marami po magsasabi, syempre ako good ground and that's good. But it is also okay, sasabihin ko po sa inyo, kung pakiramdam nyo na nasa kayo ay nasa third pa lamang, medyo crowded po ang kaluluwa ninyo, may mga bagay kayo na pinag-aalalahanan, pero kayo pa rin po ang tumatrabaho. O pakiramdam nyo, kayo po yung nasa may kalyo at ayaw nyo makinig salita ng Diyos, that's okay. Sinasabi ko po sa inyo, lahat po tayo dito hindi pa po perpekto. Pero ang pinakamaganda po sa lahat, ang mindset po kasi ng tao, baka kasi pang ano lang yan yung mabatong lupa yan Hindi po. Maaari po lahat po tayo pakiramdam ay ganon. Pero ang maganda po sa lahat, wala pong imposible sa ating Panginoon. Kaya ang sinasabi po kanina sa umpisa, you are the greatest preacher of your life. Ano man ang nakikita mo at pinagkaloob sa ng Panginoon, yan ang mangyayari sa buhay ninyo. Amen po ba? So, I would like to ask everyone to please stand at tayo po'y mananalangin. And for this moment po, naniniwala ako na ito pong salita na ito po ay matche-check po natin. How is your soul? Pwede bang ngitian mo yung katabi mo? How is your soul? Kamusta ang kaluluwa mo? At kapag nakita mo na nakangiti, ibig sabihin, maganda ang ginagawa ng Panginoon sa buhay niya. And for a moment po, if you see yourself na parang nandito pa ako sa third example, crowded pa ang kaluluwa ko, or nandito pa ako sa second example, medyo mabuhay pa, magaan-gaan pa, okay lang po yun. Kaya po tayo nagkakasama-sama dahil pagsama-sama po tayo, ang mga kahinaan po natin, tinatanggal po ng ating Panginoon. Amen po ba? Ang Diyos po magbabago sa buhay natin. Amen po ba? Kaya po for a moment, tayo po ay mananalangin. Hallelujah, O God. Maraming salamat, O Diyos, sa umagang ito, Lord God. Salamat po sa salita ninyo, Lord God. Salamat po for the 4 examples that you have given us to check ourselves, to check our life, to check our soul, Panginoon. Naniniwala ko, Panginoon, Banal na Espiritu, na Ikaw po nagtra-transform sa buhay namin. Ikaw nagbibigay ng encouragement sa amin. Sabi po salita ninyo, you are renewing us, Lord God. The moment na tinanggap ka namin, we are a new creation. But to be a new creation, it goes through a process, Lord God. Kaya sandaling ito, Panginoon, I pray in the name of Jesus, Lord God, na mga butong nakatanim sa buhay nila at ang salita nyo sa kanilang buhay, Panginoon, ay lalong mamukadkad na ang lahat po ng taong nandito at nakakarinig ng tinig ninyo, Lord God. Sa sandaling ito, sila po ay maging matabang lupa, Lord God, that they will be the best producer that the world has ever seen, Lord God. They will be the best leaders the world has ever known, Lord God. At marami po ang makakatikim ng bunga ninyo sa buhay nila, Lord God. 100-folds, Lord God. At sa kanilang pagyapak pa lamang, sa kanilang paglakad sa loob ng isang room, sa lahat po nakakasalamuhan nila, Lord God, may the fruits of the Holy Spirit be lifted in our lives, Lord God. At higit sa lahat ng pagpapala, Panginoon, na mata mo nila ay wala pong ibang maitas, wala pong ibang madakila,
kundi ang Panginoong Jesus, Panginoon. Maraming salamat po. At sa sandali pong ito, Lord God, itinataas ko rin po ang bawat isa na may pinagdadaanan. Ano man po ito, Panginoon. Hindi ko man po ito malaman, pero ang alam ko, Lord God, Ikaw ay laging tapat, Ikaw ay laging dakila, at higit sa lahat, lagi ka pong mabuti sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Sa mga may sakit po, kagaya po na anak ni Brother Nico, Lord God, si Nixie, I pray in the name of Jesus na makaranas po ng kagalingan at kaginhawaan sa umagang ito, Lord God. At ganun din po mga kapatiran na may pinagdadaanan, anuman po ang sakit, Lord God, sa mga malalabo ang mata, magmilagro po kayo, Panginoong Jesus. Sandaling ito na magkaroon ng kaliwanagan, hindi lamang ng paningin, kundi kaliwanagan ng kanilang tinatahak sa buhay, Panginoon. At sa mga businessman at workers po sa lugar na ito, Panginoon, you bless the work of their hands, Lord God. You give the anointing of the blessing, Lord God, pagkat pinagpala nyo na po ang bawat isa. Na ang bawat isa po ay hindi lamang mga buntot, kundi ay lahat ay ulo at mananagumpay, Panginoon. Sa bawat pamilya, Lord God, na may pinagdadaanan na hindi nagkakaintindihan, ang pag-ibig nyo lagi, Lord God, ang manguna. Maraming salamat po sa salita ninyo. May all of this, Lord God, be lifted up in your name, at ikaw ang mataas, ikaw ang madakila. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay sumigaw. Amen.